Alam mo ba na noong 1800s, ang kapeng barako ay nakarating na sa Amerika at Europa? Kamusta? Ako si Earl at welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at bagay-bagay sa nakaraan. At kung bago ka lamang sa video na ito at nais mong mapanood ang mga video, ay maaari mong i-like, i-follow ang page na ito. Kita! Pag-usapan natin ng alae ay kasarap ng kapeng barako. Para sa kalaman ng lahat, ang kapeng barako ay pinakalala ng mga Kastilang Fransiskano na kung saan sa Espanyol ang tawag dito ay kafe barako. Ibig sabihin ay wild boar o sa Tagalog ay barako. Sa kadahilanan na ito ay may matapang na lasa, tinawag na itong kapeng barako. Sa kapeng barako nagmula ang karamihan ng ibang pamilya sa Lipa tulad ng mga Katimbak, Solis, Kalaw, Merkado at iba pang aristokradong pamilya sa lungsod. Naging isa sa pangunahing tagapagtustos ng kape ang Pilipinas at ang Lipa naman ang naging sentro ng pagtutustos ng kape at noong 1860s nag-export na ng kape ang Lipa sa Estados Unidos. Nagkaroon ng coffee infestation sa ibang bansa noong ika-19 na siglo. Wala nang ibang pwedeng pagkuhaanan ng kape kung hindi sa ating bansa, partikular na sa Lipa, Batangas. Kaya kahit mababa ang produksyon ng kape kumpara sa ibang bansa, ay naglabas tayo at nag-export at kaya ito ang naging dahilan ng pagyaman ng Lipa. Noong 1887, nagpalabas ng batas ang reyna ng Espanya na si Reyna Maria Cristina na ang Lipa ay gawing Villa de Lipa o Spanish Noble City. Kaya kung makikita natin, ang opisyal na selyo ng Lipa ay nababahagi sa tatlo. Ang nakakaagaw pansin dito ay ang larawan na nasa ibaba ng selyo kung saan may lalaki na nakaupo at may ina na niyayakap ang dalawa niyang anak sa ilalim ng puno ng kape. Noong taong 1889, nasira ang mga pananim ng kape dahil sa leaf rust o kalawang na dahon ng kape. Sa Batangas at sa mga ibang lungsod, kaya sa mga susunod na dekada, mananatili pa rin sila ng pag-export ng Robusta sa Amerika, kung saan mataas ang pangangailangan ng instant coffee. 1980 lamang nung sumali ang Pilipinas sa International Coffee Organization ang pagbubukas ng bagong landas ng mga magsasaka ng kape sa bansa. Landas na pinapangarap nila upang mabalik sa kanilang dating kasikatan. Ang kapeng barako ay kabilang sa Coffee Liberica na may matapang na lasa. May kakaibang amoy ito lalo na pag nilalaga na. Sabi ng iba, ito ay may amoy durian. Pero sa kabila nito, para sa mga mahilig magkape, mabango ito lalo na kapag nasalinan na ng mainit na tubig. Dito na lumalabas ang aroma ng kapeng barako. Yung iba, nilalagyan pa ito ng kulot upang tumamis ng kaunti. Kung kaya't ang mga Lipenyo ay umiinom ito mapaumaga, tanghali, gabi, mainit man ang panahon o malamig, andyan ang kapeng barako na kanilang hapag. Ikaw ba? Mahilig ka ba uminom ng kapeng barako? Kung oo, okay lang yan. Dahil ito ay nakakapagpababa ng type 2 diabetes, nakakapagpaiwas ng tsansa na magkaroon ng Alzheimer's at Parkinson's, at nakakapagdagdag ng enerhiya dala ng matapang na lasa nito. Kaya halina, tikme ang kapeng barako, siguradong magugustuhan nyo. Kung nagustuhan mo ang episode natin ngayon, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share ang video na ito. At samahan ninyo muli kami sa mga susunod na Wayback Wednesday. Ako si Earl at ngayon, alam mo na. Alam mo ba na noong 1800s, ang bagal nung ano. Ako si Earl at welcome back sa Wednesday sa tanim ng kape dahil sa hindi ko nabasa doon kung saan mababa ang mataas